Pong pag-aaral ng mga salita po ng Diyos at dahil po sa panahon, maraming inuubo, nisipon. Okay? At subalit hindi po yan hadlang para atin pong patuloy na dakilain, sambahin, purihin po yung ating Panginoon. Okay? Kaya nga po, kung inyo pong nakita yung mga nakapost po sa social media nung nakarang bagyo. Ano ba yung bagyo doon na una natin naranasan? Karina, di ba? Di ba maraming nagpo-post doon na bagyo ka lang, Pilipino kami. Di ba? O dapat sabihin din natin ngayon, sipon ka lang, Kristiyano kami. Di ba? Lagnat ka lang, anak kami ng Diyos. Di ba? So, ibig sabihin lamang po mga kapatid, kung atin pong ipinakilala na tayo Pilipino, dapat ipakilala din po natin na tayo po ay anak ng Diyos. Amen po? Sapagkat napakahalaga po na atin pong patuloy na bigyan ng karangalan, kalulhatian po yung ating Panginoon at higit sa lahat, of course, para tayo lumago sa ating pong buhay espiritual. Ngayon po, ang paksa natin ngayong umaga, may kinalaman po sa tinatawag na successful failure. No? Katagumpayan o tagumpay, kabiguan. Di po ba naranasan po natin yan, no? Sino po ba nakakaranas ng ganon? Tagumpay, and then kabiguan. Lahat po ba tayo nabigo? Amen. Lahat po tayo. Hindi lingid po sa ating kaalaman po yan. Lahat po tayo, mula sa pagkabata natin hanggang sa tayo tumanda, nakakaranas po tayo nun. Okay? Kabiguan sa buhay. Okay? Ang iba, bigo sa pag-ibig. No? Ang iba naman, bigo na makuha yung gusto. Ang iba naman, bigo sa mga kanilang mga karera sa buhay. No? Marami pong aspeto ng kabiguan na naranasan po yung isang tao. Subalit, nais ko pong ating pag-aralan po ngayon ito sapagkat napakahalaga na bilang isang mananampalataya dapat makita ko natin na sa Lord, wala pong kabiguan. Amen po? Wala pong kabiguan sa Lord. Hindi po tayo nabibigo sa ating Panginoon. Okay? Ngayon po, dito tayo ngayon sa ating binasa po kanina sa aklat po ng Luke chapter 12. Okay? Luke chapter 12 verse 16. Luke chapter 12 verse 16 hanggang sa mga sumusunod. Sabi po dito sa Luke chapter 12 verse 16, "And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully." Okay? Tayo po muna ay manalangin sa Lord. Panginoon, nawa kami po ay inyong bigyan ng malawak po na pag-unawa sa inyong po mga salita. Tulungan niyo po nawa kami, Panginoon, at ang banal mong Espiritu ang siyang magturo nawa sa amin, magpaalala sa amin, Lord. At nawa, Panginoon, ito po ay tumimo sa aming mga puso at ito po nawa ay amin pong may isa pamumuhay sa aming paglilingkod sa inyo. Nawa, patuloy mo kami i-convert sa inyong mga aral po, Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay? Ito po ay isang parabola po, mga kapatid. Now, what is parable? Parable, it is an earthly story with an heavenly meaning. So, yan po ang ibig sabihin ng parable.
o parabola, no? Ito po ay istorya ng dito po sa lupa at ito naman ay naging kahulugan ng mga makalangit na mga bagay po sa ating Panginoon. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng parabol. Okay? Now dito po sa ating binasa, sa verse 16 ng Luke chapter 12, ang involved po dito, tandaan po natin yung tinatawag po na rich man. No? Yung mayamang tao. Kaya sabi po dito, sa verse 16, and he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully. Okay? At nagsalita siya ng isang parabola sa kanila na sinasabing ang lupa ng isang di kilalang mayamang tao ay nagbunga ng sagana. So dito po ay makita po natin ang naging kalagayan o naging sitwasyon ng isang taong mayaman sa mga bagay sa mundo pong ito. Kaya dito po sa verse 17, ano po sabi? And he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. Tingnan niyo po, no? Sa kanyang masaganang bunga, sa kanyang kayamanan, ay ang sabi po ng banal na kasulatan, ay inisip po niya, nagkaroon siya ng plano sa kanyang sarili na ang gagawin niya ay titipunin niya ang lahat ng mga bunga. Okay? So, verse 18, sabi, and he said, this will I do, I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Gigibain ko ang aking mga bangan at magtatayo ng mas malaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga bunga at aking mga pag-aari. So nagkaroon po siya ng extension. Gumawa po siya ng bodega para sa kanyang mga inani. Ibig sabihin, siya po ay mas lalo pang nagpapayaman, no, sa kanyang buhay. Okay? Pero tandaan po natin, mga kapatid, yung mga bagay na ito ay nakita ho natin kung bakit nagawa po niya ito, sapagkat meron po siyang tinatawag, number 1, self-centered planning. No? Self-centered planning. Yun po number 1. Pag sabi pong self-centered planning, pinlano niya ito sa kanya lamang sarili. Okay? Hindi lang man niya nirecognize ang ating Panginoon sa kanyang kayamanan. Amen po? Hindi lamang siya nagpapasalamat sa ating Panginoon na dapat sabihin niya, Lord, salamat sa mga blessings po ito. Okay? Meron po siyang tinatawag na gusto lang niya gawin niya ang isang bagay na sa kanya galing. Hindi na niya ina-acknowledge, hindi na niya ni-recognize yung ating Panginoon. Marami pong mga Kristiyanong ganun ngayon sa panahon natin. Okay? Pagka sila pinagpala ng Diyos, hindi na po nila naalaala yung ating Diyos. Marami po ba? Marami po sa panahon po natin ngayon, mga kapatid. No? Pagka pinagpapala na sila ni Lord, hindi na recognize yung ating Panginoon.
ang kabutihan po ng ating Diyos na buhay. Na hindi po nila alam na ang mga pagkapalang ito, ang mga blessings po ito, mga kapatid, ay galing po sa ating Panginoon. Okay? Kaya paalaala po ni Lord sa atin, bilang isang mananampalataya, tandaan po natin, ang lahat po sa buhay natin, ang may-ari po ang Diyos. Amen po? He is the source of all things. He is the owner. And He is the supplier. Supplier ba si Lord? Yung mga pangailangan natin? Supplier po siya. Bakit kailangan nating i-recognize si Lord sa buhay po natin? Bakit kailangan natin si Lord palaging purihin, pasalamatan sa buhay po natin? Sapagkat lahat po na sa buhay po natin ay galing po sa ating Panginoon. Hindi po yan galing sa iyo, kapatid. Okay? Kaya sabi ko dito, basahin po natin ang Philippians. No? Philippians chapter 4, verse 19. Malinaw po ang sinasabi dito ng ating Panginoon na siya talaga ang nagsusupply sa atin. Philippians chapter 4, verse 19, sabi dito, "But my God shall supply all your need." Oh, sino daw nagsusupply ng mga needs natin? Ang Diyos. Sa madaling salita, si Lord ay supplier. Amen? Siya po ay supplier ng mga pangailangan natin. At ang sabi ho dito, according to His riches in glory by Christ Jesus. Mayaman po ang Diyos natin, mga kapatid. Amen po? Amen. Hindi kayang ubusin ang kanyang kayamanan, katulad po noong nakarang linggo, ng atin pong binahagi, pinangangaral, na malinaw po, the blessings of the Lord are overtaking. Tama? Ano pang kasunod? Overloading. Anong kasunod? Flowing. Diba? So, malinaw po, dapat makita ho natin. Dapat ma-acknowledge natin sa buhay po natin na kaya pala tayo naging ganito ngayon dahil sa ating Panginoon. Amen po? Okay? Pastor, bakit ako hanggang ngayon ganito pa rin? Kapatid, biyaya pa rin po yan ng Diyos. Amen po? Bakit? Ang hininga mo, biyaya ng Diyos. Amen? Buhay mo, biyaya yan ng Diyos. Okay? So, nakita ho natin, mga kapatid, maaring ganun ka pa rin kasi baka mamaya ikulang iyong pagkapasalamat at pag-recognize sa ating Panginoon. Amen po? Baka kulang ang iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Baka kulang ang iyong mga ginagawa para sa ating Panginoon. Okay? Sapagkat tandaan po natin, ang buhay po natin dito sa mundo, katulad lang po yan ng isang usok. Di ba? Katulad po sa pinag-aralan namin nung kahapon, no? Kanila ni Brother Danny, na ang buhay po talaga ng tao ay katulad po yan ng usok. Basahin po natin James, mga kapatid. James chapter 4 o Santiago chapter 4 verse 13. Anong sabi ho dito? "Go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year, and buy and sell and get gain." Tinutukoy po dito ni Lord yung taong isang negosyante. Bakit? Sapagkat malinaw na siya po'y bibili at magtitinda at magtutubo. Negosyante. Hindi lamang tinutukoy dito sa negosyante, maging po sa mga nangipliyo, lahat po na mga pinagkikitaan natin, tinutukoy po ng ating Panginoon, mga kapatid. Okay? Siyempre, pag nagtrabaho ka, kikita ka. Tama?
makita ka. Okay? Ito po yung tinutukoy ng Panginoon. Kaya sabi dito, whereas ye know not what shall be on the morrow. No? Hindi po ninyo alam ang mangyayari sa kinabukasan. Sino po bang nakakaalam bukas? Di ba wala? O alam mo lang na bukas, Monday, pero hindi mo alam ang mga mangyayari. Tama? Si Lord lang po ang nakakaalam ng bukas. Okay? Ano pa? Sabi ko dito, what is your life? Ano ba ang buhay mo? Ano po ba ang buhay natin sa harapan ng ating Panginoon? Ang buhay ba natin ay ibinigay na po ba natin sa Diyos? Ang buhay ba natin ay talagang 100% na ipinaglilingkod natin sa ating Panginoon? Kaya ang tanong po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni James, what is your life? Ano ba ang buhay mo? Mga kapatid, at ang sabi ko dito, ituloy ho natin, it is even a vapor, appeareth for a little time, and then vanisheth away. Tingnan niyo po, ang buhay pala natin, mga kapatid, ay katulad ng singaw, katulad ng usok, mga kapatid, no? Na kung saan lumilitaw ng kaunti, pagkatapos ay mawawala. Totoo po ba yan? Totoo po. Hindi po tayo forever dito sa mundo. Lahat ng mga bagay, pansamantala. Amen po? Trabaho natin, negosyo natin, ginagawa natin sa buhay, pansamantala lahat yan, mga kapatid. Wala hong permanente dito po sa mundo. Walang forever po sa mundo, mga kapatid. Sapagkat, tinukoy din po ng Panginoon, yung may mga ginto, ang mga kayamanan. Ano po ba mangyari po doon, mga kapatid? Sapagkat maraming tao ngayon, busy sa buhay. Puro busy, wala nang mayor. Di ba? Busy sa trabaho, busy sa paglalaba, busy sa kung ano-ano, busy sa negosyo, busy lahat. Wala nang panahon ng Diyos. Di ba marami ngayon? Marami po. Pagkayayain mo ay pastor, naku, maglalaba pa ako. Nasaan na yung 6 na araw binigay ni Lord? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Binigyan tayo ng 6 na araw. Tapos ilang oras lang kunin mo pa para kay Lord? Hindi ba? Ano ugali niyan? Sakim. Tama? Binigyan ka na ni Lord ng 6 na araw. Aba, yung para kay Lord na linggo, hindi mo pa maibigay. Kaya po, ano po ba mangyari sa mga kayamanang yan, mga kapatid? Kapatid, wala din po yan. Tandaan po natin. Kaya nga ang paksa natin, successful failure. Sabi po dito sa verse 1 ng chapter 5 ng James, sabi po dito, sa wikang Tagalog, Tagalogin po natin, mas maganda, sabi ni Lord, halik kayo ngayon. May pananawagan po si Lord sa atin. Sabi ni Lord, halik kayo ngayon. Sino ang tinutukoy dito? Yung mga mananampalataya. Sabi dito, kayong mga mayayamang mga tao, manangis at humagulhol dahil sa inyong mga paghihirap na darating sa inyo. Tingnan niyo po, mga kapatid. May darating sa kanila na paghirap. Bakit? Kasi po hindi po nila ni-recognize ang Panginoon. Hindi po nila in-acknowledge ang mga blessings ng ating Panginoon. Na lagi nila sinasabi, kung hindi yan dahil sa akin, hindi ako yayaman. Di ba maraming ganoon? Ang kayamanan naman na ito, sa akin naman yan paghihirap. Di ba maraming in-interview ng mga mayayaman? Saan po napunta ang glory? Sa Lord ba o sa Kanya? Sa Kanya. Hindi nga naman binabanggit, salamat sa Lord. Dahil ako po ay tinulungan niya na magkaroon ng ganitong negosyo. Dapat ganun.
Di po ba? So, ang sabi ho dito, malinaw po, na manangis daw sila sapagkat darating ang mga paghihirap, sabi ni Lord, ng verse 2, ang inyong mga kayamanan ay nabulok at ang inyong mga damit ay kinain ng tanga. Ano po ba yung tanga? Ipis. No? Cockroach. Pero dito hindi nilagay ng cockroach, mas malalim na English po nilagay. Pero same meaning po siya na ito po ay tanga o ipis. Okay? Totoo po ba yan? Kinakain ba ang damit ng ipis? Nasubukan mo ilagay ilagay mo dyan sa ano, di ba? Kinakain po ng ipis po yan. Nagugulat ka na lang yung damit mo maganda, gutay-gutay na, butas-butas na. Okay? Ano pa po? Ang inyong ginto at pilak ay kinalawang. Pastor, wala naman ako nakitang ginto na hindi kinalawang. Kapatid, kasi alaga po yan. Subukan niyo po na iwanan po yung ginto sa lupa. Talaga hong kakalawangin po yan. Totoo po ba yan? Totoo po. At ang sabi ko dito, at ang kalawang na mga ito ay magiging isang saksi laban sa inyo. Ito po yung mabigat. Sabi ni Lord. At kakainin ang inyong laman gaya ng apoy. Tingnan niyo po. Pag ba tayo ay nasa 6 feet below the ground na, kakainin bang laman natin? Kakainin po ba? Kakainin po, mga kapatid. Ganun po ang mangyayari sa isang mayaman o sa isang tao na ang isip niya lagi, ang puso niya lagi, sa mga material na mga bagay sa mundong ito. Ano pa pong sabi dito? Ituloy natin, mga kapatid. Sabi pa po dito, kayo ay nag-imbak ng kayamanang sama-sama para sa huling mga araw. Tingnan niyo po, ganun po karamihan ng mga tao. No? Ito po ay, tinutukoy din po ito sa mga tao na mayaman po sa mga bagay na hindi ho ginagawa sa harapan ng ating Panginoon. Yung mga bagay na ayaw gawin yung kalooban po ng ating Diyos. Kaya po, marami tayong tao ngayon busy. Di ba? Busy lahat sa trabaho para kumita, kumain, wala ng panahon sa ating Panginoon. Okay? So, bandang huli, ang kanilang buhay ay failure din po, mga kapatid. Kaya po, ano pa po ang sabi dito, mga minamahal? Sa aklat po ng Matthew chapter 16, verse 26. Okay? Meron din pong binabanggit dito, mga kapatid. Matthew chapter 16, verse 26. Sabi po dito, sapagkat ano ba ang mapakinabangan ng isang tao kung nakamtan niya ang buong sanlibutan at maiwawala ang kanyang sariling kaluluwa. Ibig sabihin yung sariling buhay niya dito sa lupa, o ano ba ang may bibigay ng isang tao na kapalit para sa kanyang kaluluwa. Tingnan niyo po, mga kapatid. Kaya ho, napakahalaga yung atin pong pagsunod, pag-acknowledge, pag-recognize, no, sa ating Panginoong Diyos. Ano pong sabi ni Job? Nung siya po ay nakaranas ng mga pagsubok. Okay? Gawin ko lamang po ng maikling karanasan ni Job, mga kapatid. Si Job po, pinakamayaman po siya during the time. Sinubukan po siya ng Diyos, lahat ng pag-aaral niya, wala. Maging po ang kanyang katawan ay nagkaroon ng sakit. Hindi po ordinaryong sakit yon, mga kapatid. Nagnanaknak ang buo niyang katawan.
Okay? Pero, ang tanong, nung nangyari po ba kay Job, meron po bang nagmalasakit sa kanya? Pinagmamalasakitan ba siya ng kanyang asawa? Hindi. Kinontra pa niya. Tinutuyan niya si Job. No? Kasi ang tao, aalagaan ka lang pag may pakinabang. Totoo po? Pag wala nang pakinabang, bahala ka na. Katulad po sa asawa ni Job. Hindi naman po lahat, tama po? Pero karamihan ganon, mga kapatid. Anong sabi na kay Job? Job, iwanan mo na yan ang Diyos mo na iyong pinaglingkuran sa ganyang kalagayan mo. Ibig sabihin po, hindi siya naniwala sa Panginoon. Naniwala siya noon nung sila'y sagana pa, pero nung sila'y sinubukan ng Diyos, hindi na po siya naniwala. Ganon din po mga Kristiyano ngayon marami. Naniniwala pagka pinagpapala, pagka may pagsubok, wala nang paniniwala sa Diyos. Sabi ng asawa, iwanan mo na, hiwalayan mo na yan, Diyos mo na pinaglingkuran. Ano sabi ni Job sa kanya? Hangal ka na babae. Sa kasaganan lang ba natin paglingkuran ng Diyos? At hindi sa kahirapan? Sabi ni Job. Tama po ba yung katwiran ni Job? Tama. Bakit? Sapagkat ang paglilingkod sa Diyos, kahit yan ano kapatid ang ating kalagayan. Amen po? Nasa pagsubok man tayo, nasa kasaganan man tayo, dapat permis ang paglilingkod sa ating Panginoon. At madalas ko nga po sinasabi, ang paglilingkod, hindi lamang po isang buwan. Hindi lamang po isang taon. Hindi lamang po 10 taon. Kundi ang paglilingkod po ay lifetime. Katulad po sa nakausap kong pastor. Alam niyo po ba yung church dyan sa Campotinho? Sa may gitna? Malis daw siya doon sa church sa Kabanatuan, sa bayan, dahil binawasan daw yung kanyang allowance. Tapos sabi daw ng mga kapatiran doon sa simbahan nila, Pastor, bigyan ka na lang namin ng 150,000 para sa iyong pagre-retiro. Nagulat ngayon ako. Kasi akala ng marami ang pagkapastor, hanap buhay. Hello? Hindi po. Ang pagkapastor po mga kapatid, hindi po yan hanap buhay. Okay? At hindi po natin pwede si pastor magre-retiro na. Ang paglilingkod sa Lord, walang retirement. Ito po? Bakit? Lifetime ang paglilingkod sa Lord. Okay? So malinaw mo mga kapatid, na napakahalaga. At tandaan po natin, ang sabi ni Job, sabi niya, God gave, and God take it away. Ang Diyos ang nagbigay, at ang Diyos ang siyang mag-alis. Lahat pala ng mga bagay sa mundo ito, lahat pala ng mga bagay na ating tinatangkilik ngayon, ang nagbigay ang Diyos at ang babawi ay ang Diyos. Hindi ang tao. Hindi ang tao nagbigay. Diyos po yan nagbigay mga kapatid. Sabi ng pilosopo, Pastor, kung di naman ako nagpakahirap ng todo, hindi ko naman ito makamtan. Tama! Pero, kaya mo pa kaya magpakahirap kung putulin na ng Diyos ang buhay mo?
Magagawa mo pa kaya? Di ba hindi na? Tama? Ibig sabihin lamang po, galing sa Diyos ang lahat. Siya po ang pinagmulan ng lahat-lahat ng mga bagay dapat makita ho natin sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya dapat lagi natin unahin si Lord. Amen? Lagi natin pasalamatan ang ating Panginoon. Hindi yung, ay, salamat kay Mayor. Salamat kay Presidente. Di ba? Dapat una si Lord lagi. Una sa lahat, salamat po sa Panginoon. Di ba ganun dapat? So malinaw po, na mayamang ito ay hindi niya na-recognize yung mga blessing na galing po sa Panginoon, mga pagpapala po sa ating Panginoon. Basahin po natin ang aklat po ng Proverbs, mga kapatid. Proverbs, ano ba to ang ano mo? Password. Proverbs, dito na lang. Di mabuksan. Proverbs. Okay. Chapter 3, mga kapatid. Proverbs chapter 3, verse 6. Sabi dito, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Kapatid, para ituro ng Diyos ang tamang landas sa buhay po natin, ang tama nating nilalakaran ng totoo at tunay na lalakaran, ano ang ating dapat gawin? Acknowledge Him. Kilalanin natin siya. Amen? Kilalanin natin siya. Isang guni muna natin lahat sa Kanya. Bago natin gawin ang isang bagay. Kasi pagka hindi natin sinasangguni sa Diyos, baka magkaroon ng failure ang ating mga gagawin sa buhay po natin, mga kapatid. Ano pa pong sabi? Proverbs chapter 16, verse 3. Sabi po dito, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Malinaw. Naiukol natin sa Panginoon ang ating mga gawa o ang ating mga ginagawa. At ang sabi po, at ang iyong mga panukala ay matatatag. So, para po maging matatag yung ating mga ginagawa sa Panginoon, napakahalaga na atin po siyang i-recognize, atin po siya i-acknowledge sa buhay po natin. Hindi po katulad dito ng isang mayaman na nagkaroon po siya ng tinatawag na self-centered planning. Okay? Self-centered planning. Okay? Now, ano pa pong sabi dito, mga kapatid? Hindi lamang self-centered planning. Basahin natin ang verse 19 ng Luke chapter 12. Sabi dito, and I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Tingnan niyo po. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, ikaw ay may maraming pag-aari na nakaimpok sa bangko. Sa bangko ba? Na nakaimpok para sa maraming mga taon. Magpahinga ka, kumain, uminom, at magsaya. Diba, ganun ang mga ginagawa ng maraming tao ngayon? Kahit nga hindi mayaman, ganun din ang ginagawa eh. Diba? Walang masama na tayo po ay mag-impok, kumain, uminom.
magsaya para, ang malaga, magsaya ka para sa Lord. Amen po? Hindi ho magsaya sa kalayawan. Okay? Number 2, self-centered priority. No? Ang prioridad niya, makaipon siya, pagpahinga siya, siyempre pag maipon ka, makapagpahinga ka, makakain siya, makainom siya, at makapagsaya siya. Alam niyo po ba yan lahat ang mga inisip na maraming anak ng Diyos? Ang naging danger po dyan, minsan, dahil sa ganyang mga ginagawa ng maraming mga mananampalataya ngayon, nakakalimutan na po yung gawain ng Diyos. Tama? Nawala na. Dahil sagana na, masaya na, makakain nila yung gusto nilang kainin, no? Mainom nila ang gusto nilang inumin. Di po ba? Kaya nga, di po ba, marami ngayon, mga Kristiyano, yung mga mayayaman, minsan hindi na kontento sa iniinom na juice o mga drinks. Minsan napupunta na sa alak. Kasi maraming pera eh. Diba? Mayaman. Hanggang sa mawala na ang kanyang ugnayan sa ating Panginoon. That is self-centered priority, mga kapatid. Binubusog niya ang kanyang laman sa mga bagay na ito. Okay? Tandaan po natin, yung mga material na mga bagay sa mundo ito, hindi ho talaga yan nakapagbigay sa atin ng kagalakan. Katulad sa binigay ng Diyos sa atin na kagalakan. Amen po? Hindi po. Kasi mawala po yan, mga kapatid. Okay? Dapat our priority is the principle of God. Ang ating dapat prioridad sa buhay po natin ay ang prinsipyo ng Diyos. Dahil kung nagagawa natin ang prinsipyo ng Diyos, mga minamahal, sigurado po tayo nagagalak lagi sa Lord. Psalms chapter 100 verse 2, anong sabi? Sabi po ni David, serve the Lord with gladness. Maglingkod sa Panginoon na may kagalakan. Okay? Kaya ang kayamanan, hindi ho yan nakapagbigay sa atin ng kagalakan sapagkat yan po ay temporary lang po yan, mga kapatid, sa mundong ito. Atin nabasa kanina, ano po ba ang prinsipyo ng ating Panginoon? Ito na po. Dapat ito po ating batayan. Matthew chapter 6, mga kapatid. Prinsipyo ng Panginoon ang dapat ang iiral po sa atin. Hindi po dapat prinsipyo ng tao. Matthew chapter 6, verse 33. Anong sabi? But seek ye first the kingdom of God. Ngunit, hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos. That is priority. Tama? Priority ba si Lord? Amen. Priority si Lord. Prioridad ang kanyang ministry, ang kanyang gawain. Prioridad ang pananalangin. Prioridad ang pagbabasa ng salita ko ng Diyos. But seek ye first the kingdom of God. That is priority. Sunod. And His righteousness. That is the pattern. Pattern po natin yan sa ating paglilingkod sa Lord. And His
righteousness. Hanapin natin kanyang katwiran at ang kanyang, hanapin natin kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Kaninong katwiran na hanapin natin? Katwiran ba natin? Hindi. Kaninong katwiran? Katwiran ng Diyos. Hindi katwiran ng tao. Kapatid. Sa totoo lang, wala tayong dapat ikatwiran sa Diyos kasi meron ng katwiran ang Diyos. Amen po? Meron na siyang katwiran. Hindi na natin pwedeng baliin ang katwiran po ng ating Panginoon. Okay? Anong pangatlo? Una, priority. Next, pattern. Ang sunod, promise. Pangako ni Lord. Anong pangako ni Lord? And all these things shall be added unto you. Idaragdag po sa atin ang mga bagay na pangailangan natin. Bakit sinabi ni Lord? Kasi supplier siya eh. Sabi ni Lord, but my God shall supply all your needs. So malinaw po mga kapatid. Ito dapat yung prinsipyo na dala-dala natin sa buhay na ito. Huwag dapat tayo dito lumihis. Dapat ito lagi ang prinsipyo natin sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Ano pa pong prinsipyo ni Lord? John chapter 15 verse 7, ano sabi doon? Sabi ni Lord, if ye abide in me, and my words abide in you. Ano po ang prioridad po doon? Yung manatili sa Diyos at saka sa Kanya mga salita. Yun po ang prioridad, mga kapatid. Di po ba? Once na ginawa po natin yon, mga minamahal, nandun po ang pagpapala po ng ating Panginoon. Okay? The value of our life is serving God. Yun po ang value talaga ng buhay. Bakit tayo nilikha ng Diyos dito sa mundo? Para siya po ay paglingkuran. Amen po? Para siya ay bigyan ng karangalan, para siya po ay itaas, kilalanin, sambahin, purihin, dakilain sa atin pong mga buhay. Yun po ang purpose ni Lord kung bakit tayo po ay nandito ngayon. Kung bakit tayo po ay buhay ngayon. Amen po? So napakahalaga, mga kapatid. Kaya huwag tayo dapat magtiwala sa walang katiyakan na kayamanan. Sapagkat tandaan po natin ang ating kayamanan ay ang ating Diyos. Amen? Ang kayamanan natin, mga salita ng ating Panginoon. Basahin po natin. 1 Timothy. Okay? 1 Timothy. Chapter 6. Verse 17. Ano sabi ni Lord? Sa pagitan po ni Pablo, sa mga mayayaman, sabi dito, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded. Diba? Utusan daw o palalahanan daw natin ang mayayaman ng sanlibutan nito na sila'y huwag maging mataas. Kaya tingnan niyo po mga kapatid, karamihan ngayon mayayaman, hindi natakot sa batas. Tama? Bakit? Bayaran ko lang yan wala na. Di ba? Ano pa po? Tuloy natin. Nor trust in uncertain riches. Dapat sila daw ay huwag magtiwala sa walang katiyakang mga kayamanan.
Ang kayamanan pala dito sa mundo, walang katiyakan yan. Bakit? Kasi yan po lahat mapugnaw, mawala sa mundong ito. Sa pagdating po ng ating Panginoon. Amen po? Mawala po yan. Basahin po natin. 2 Peter, mga kapatid. 2 Peter chapter 3. Anong sabi? Sa wikang Tagalog, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating gaya ng isang magnanakaw sa gabi. Take note, si Lord po ay hindi magnanakaw. Amen? Katulad po ng magnanakaw sa gabi. Ano po bang ginagawa ng magnanakaw sa gabi? Nagpapaalam ba sa atin? Hoy! Maghanda ka. Mamayang gabi, nakawan kita. Wala namang ganun eh. Di ba? Bigla. Tama? Ibig sabihin, bigla. Ano sabi dito? Na kung papaano ang mga langit ay lilipas, kasabay ng malakas na ingay, at ang mga elemento ay malulusaw ng matinding init, ang lupa rin at ang lahat na gawa na roon ay masusunog. Masusunog din ba kayamanan natin sa lupa? Lahat daw na elemento sa langit at sa lupa, masusunog po yan. O di wala din, ubos din. Diba? Oh. Okay? Next, tuloy natin dito, mga kapatid. Kaya mga bagay na yan, mga minamahal, yung kayamanan, yung mga bagay sa mundo, na pinagkaabalahan natin na wala na tayong panahon sa ating Panginoon, ayaw po yan ng Diyos. Kaya sabi dito, kundi sa buhay na Diyos. Dapat lang pala tayo magtiwala sa buhay na Diyos. Hindi sa mga kayamanan na walang katiyakan dito po sa mundo, dito po sa lupa. Na sabi ko dito, na nagbibigay sa atin ng sagana. Sino ang nagbibigay sa atin ng sagana? Ang Diyos. Na sabi ko dito, sa lahat ng mga bagay upang siya. Tingnan niyo po mga kapatid. Ang nagbigay lahat ng sagana, ang Diyos. Okay? Hindi yung sarili mo. Hindi yung sarili natin. Hindi dahil tayo magaling. Hindi dahil tayo malakas. Hindi tayo dahil madiskarte. Hindi ho. Yan pong lahat yan. Binigay ng wisdom sa ni Lord para yung mga pagkapala ng Diyos ay sumagana sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya the value of our life is to serving God, mga kapatid. Okay? Kaya po, kung natandaan nyo nung last Sunday, akin pong binahagi yung tinatawag na trust. Ilang beses po binanggit sa Biblia yung trust? 365 days. 365 times. Isang taon, ilang days. Nandun ang agad ang sagot pala. 365 days. Oh. Isang taon, 365 days. Dapat araw-araw tayo magtiwala sa Panginoon. Amen po? Hindi yung bukas na lang ako magtiwala, Pastor. Sa sunod na linggo na lang ako magtiwala sa Lord. Hindi yung araw-araw dapat yung ating pagtiwala po sa ating Panginoon. Kung kaya ni Lord ibigay sa atin ang mga bagay na espiritual, katulad po ng kaligtasang eternal, kaya din niya ibigay mga material na bagay. Amen po? Siya pong supplier ng lahat eh. Kaya wala po talaga imposible po sa ating Panginoon. Bukod doon, mga kapatid, meron po binanggit ating Panginoon sa Matthew,
na kung wala siya, wala tayong magagawa. Without God, we can do nothing. Tama po? Kasi po, lahat po yan. Sa kanyang galing po. Kaya wala po talaga magagawa ang tao. Hindi natin pwedeng kalabanin ng Diyos. Amen po? Hindi natin pwedeng hindi sundin ang ating Panginoon. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa Kanya galing po, mga minamahal. Pero alam niyo po ba, kung bakit maraming Kristiyano ngayon na para bagang may pumipigil sa paglilingkod sa Lord? Di ba marami po ngayon, ano? Para pinipigilan, no? Sa paglilingkod ko sa Lord. Naranasan niyo po ba na para kayong pinipigilan? To be honest po, totoo po. Nakaranas tayo lahat, tama? Na para bagang pinipigilan tayo. Para bagang, huwag na tayo magpatuloy. Parang wala naman. Maraming dahilan. Opo, maraming dahilan, maraming. Kasi po talagang may pumipigil po. Ano po yun kayang pumipigil na yun? Basahin po natin ang Matthew, mga kapatid. Chapter 13. Okay? Matthew chapter 13. Verse 22. Matthew chapter 13, verse 22. Okay, sabi po dito, he also that received seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful. So malinaw po, sabi sa Tagalog, siya rin na tumanggap ng binhi sa gitna ng mga dawag, ay siya na nakikinig sa salita, at ang kabalisahan ng sanlibutan ito at ang panlilinglang ng mga kayamanan ay pinipigil ang salita at siya nagiging di mabunga. May mga pumipigil po sa salita po ng Diyos. May pumipigil sa mga kalooban ng ating Panginoon. Ano po yun? Yung mga panlilinglang ng kayamanan sa mundo pong ito. Kaya maraming Kristiyano po, mga kapatid, pinababayaan na po ang paglilingkod sa Panginoon. Pinababayaan na po yung pagsamba dahil sa kayamanan, dahil sa mga material na bagay, dahil sa kanilang lagi na sinasabi, kung hindi ako magtrabaho, pastor, ano pong kakainin namin? Kung ganyan katwiran natin, wala kang tiwala sa Diyos. Tama? Kung ganyan katwiran natin, hindi ka naniniwala na ang Diyos supplier ng lahat ng mga bagay. Okay? Minsan kasi po, isinusubukan lang po tayo ni Lord kung saan po tayo. Tama? Kaya po, ang paglilingkod, tuloy-tuloy po yan. Di po ba? Kahit po anong mangyari sa buhay po natin, dapat magpatuloy po tayo sa ating Panginoon. So, malinaw po na ang pumipigil sa atin at saka sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya ang dahilan, siya po ay hindi mabunga sa paglilingkod. Hindi siya lumalago sa paglilingkod. Kasi lagi niya inisip yung mga material na bagay. Okay? Kaya po, meron pong tinatawag na SSS. Okay? SSS. Meron ba tayong SSS? Meron.
tatlong S na ito po karamihan nakikita natin sa mga kapatid. Ano po ito? Set, yung umuupo lang. Sit, o set. Sit mga kapatid, upo. And then, anong kasunod? Save. Ako, ligtas naman, di upo na lang. Anong kasunod? Satisfied. Doon na lang siya, satisfied na lang siya ng ganun. Ayaw na niyang lumago. Hindi natin alam na ang paglago, pangdepensa yan sa paglilingkod natin sa Lord. Tama? Kasi kung di ka lalago sa Lord, may tendency po na mawala ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang paglago, utos pa yan ni Lord. 2 Peter chapter 3 verse 18, ano sabi? But grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Lumago. Utos po ni Lord yan, lumago tayo. Kaya ang dahilan kung bakit tayo ay nandito, para lumago. Amen? Para bigyan ng karangalan ng Diyos, siyempre, una sa lahat, sambahin natin siya, at tayo po ay lumago. Si Lord po hindi na kailangan ng benepisyo, sa Kanya na po lahat. Amen? Sino po na kailangan ng benepisyo? Tayo. Tayo po. Si Lord hindi na kailangan ng kayamanan, siya na po'y mayaman. Hindi na po niya kailangan ng benepisyo. Nasa Kanya na lahat. Tayo po ang nangailangan ng benepisyo. Tayo po ang nangailangan sa Diyos. Amen? Si Lord, wala na yung kailangan. Nasa Kanya na po lahat. Okay? So, malinaw po. Pero tingnan niyo po mga kapatid. Bagamat ito, ang mayamang ito, yung taong ito, ay napakaraming ipon. Tayo po ba may mga ipon? Meron, siyempre. Sa CR lang, marami tayong ipon. Okay. Kailangan po yung ipon. Pero, mas malaga itong ipon na mga bagay na espiritual. Amen po? Itong taong itong mayaman, mga kapatid, talaga hong nag-ipon siya lahat, ginawa niya. Pero alam niyo po ba, basahin po natin sa verse 20 ng Luke. Ano pong nangyari sa kanya? Luke chapter 12, verse 20, up to verse 21. Anong sabi po? Sa wikang Tagalog, datapwat sinabi ng Diyos sa kanya. Tingnan niyo po. Ikaw na mangmang sa gabing ito ay hihingin sa iyo ang iyong kaluluwa. Yung word na kaluluwa, ito po yung kanyang buhay. Amen? Anong sabi pa po? Sa gayon ay magiging kanino ba yung mga bagay na iyong inihanda? Kunin na pala ni Lord buhay niya eh. Di ba? Oh, may nanda siya. Mayaman siya, punong-puno ng kayamanan. Yung kanyang buhay. Sabi naman iba, Pastor, kaya naman ako gusto yumaman, magpundar ng marami para sa maiwan. Tama po yun. Ang tanong, hanggang kailan ba yung maiwan dyan? Forever kaya maiwan dyan? Lifetime ba, forever ba yung maiwan ang kayamanan? Hindi naman eh. Tama po? May katapusan yan. Amen po? May katapusan po yan. Masusunog po lahat yan. Malinaw ang sabi ng Biblia. Madisom lahat po yan. Masusunog ng apoy lahat po yan. Verse 21. Gayon nga, siya nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili. Tingnan niyo po mga kapatid.
para sa kanyang sarili. Kaya nakita ho natin, self-centered planning, self-centered priority, at ang matindi mga kapatid, the serious problem. Seryosong problema ang kanya nakita. Bakit? Kukunin na po siya ni Lord. Amen po? Ganon din po sa atin. Lahat po tayo kukunin ni Lord, una-unahan lang. Tama ba? Malay mo, malay nyo, malay nating lahat, mauna si pastor. Diba? Ikaw pa lang susunod. Paano yan? O diba? Kaya wala nakakaalam ng bukas. Amen? Wala nakakaalam ng bukas. Wala nakakaalam kung kailan ka mawala. Tama? Pagka hiningi na yan ni Lord, pagka binawi na yan ni Lord, mga kapatid, wala na po tayong magawa. Amen? Kaya nakita niyo po si Dr. Willie Ong. Doktor pa po yan, mga kapatid. Ano po nangyari sa kanya? Tingnan niyo na lang kung ano nangyari. Kasi po, wala nang kaalam ng bukas. Amen? Di ba? Meron nga, natutulog lang, kinabukasan, di na gumigising. Tamad na siyang huminga. Di po ba? Pero masarap yung klaseng kamatayan, tama po? Pero bakit may mga tao na ayaw daw banggitin itong klaseng mga kamatayan? Talaga naman mangyari po yan, whether you like it or not. Di ba? Huwag tayo matakot kasi lahat tayo doon pupunta, amen? Kaya naman natatakot ang maraming tao ngayon kasi hindi pa po siya handa, hindi pa handa kanyang sarili sa Lord. Amen po? Kaya siya natakot. Hindi yan kinakatakutan. Sabi pa nga ni Pablo, 1 Corinthians chapter 15, up to verse 16, ang kamatayan, tagumpay. Malina po mga kapatid. Ito po ang malaking problema mga minamahal. Na ang kayamanan, hindi po yan value ng paglilingkod sa Lord. Kasi habang na gusto mong yumaman, ang buhay mo mas lalo napapalayo sa Panginoon. Amen po? Bakit? Kasi yun po ang iyong prioridad. Hindi ng Diyos ang iyong prioridad. Mawala po talaga sa Panginoon. Para na tayo niyan, prodigal son. Ano pong sabi sa prodigal son, mga kapatid? Kinuha niya ang kanyang parte sa kanyang ama. Ang ginawa niya, pumunta sa mga barkada. Tinustos niya sa mga tao. Di ba? Nung naubos na ang kanyang mga kayamanan, iniwan na siya ng mga tao. Maraming Kristiyano, mas inuuna pang ibang tao kaysa pamilya dito sa church. Tama? Mahirap po yun, mga kapatid. Anong nangyari? Nung naubos na, inaalagaan po ba siya? Binigyan ba siya ng pagkain ng kanyang mga barkada? Hindi. Ang ginawa niya, pumasok siya sa babuyan, sa pigiri. Hindi ko lang alam kung pigiri ni Alice Go yun. Di ba? Pumasok siya sa pigiri sa babuyan. Nakita niya ang baboy, nagmumuni-muni siya. Mabuti pa ang baboy, maraming kinakain. Ba't ako, samantala ako nagugutom? Sinubukan niya ang pagkain ng baboy. Dahil sa gutom, hanggang sa naisip niya, sa bahay ng aking ama, sagana roon. Bakit hindi ako babalik doon? Tingnan niyo po mga kapatid.
Ang nangyari po, bumalik po siya. Very emotional ang kanilang pagkikita ng kanyang ama. Malayo pa lang, nakita siya ng kanyang ama. Naku, yung anak ko. Nung nakita niya ang anak niya, sabay silang tumakbo. At yumakap. Naku, anak ko. Maaaring sinabi ng ama, anak, bakit ganito ka na, ganyan ka na? Bakit payat ka na, anak? Tingnan niyo po, mga kapatid. Sabi po ng kanyang ama, yung anak ko na namatay na, ngayon ay buhay na. Ano po ibig sabihin? Nung binanggit niya yung anak niya patay na, ibig sabihin, patay na sa kanyang fellowship sa kanyang ama. Di ba matagal niya hindi nakasama? Tama? Ganon din po yung anak ng Diyos. Maraming mga mananampalataya ngayon, nagsitalikod na sa Panginoon. Mga kapatid, patay na ang kanilang fellowship sa Lord. Hindi na nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi na nananalangin, hindi na dumadalo sa gawain po ng Diyos. Patay na ang kanilang fellowship. Pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Ganon din po ng prodigal son. Pero ang prodigal son nagbalik loob sa kanyang ama. Kasi ang magulang, lagi po yan bukas sa anak. Tama? At may mga kasabihan na kayang tiisin ng anak ang magulang, ngunit hindi kayang tiisin ang magulang ang anak. Meron din naman anak na hindi kayang tiisin ang magulang. Marami po yan. Kaya may mga anak na pinaampon nung siya po'y bagong panganak. Nung lumaki, anong ginawa? Hinanap niya ang kanyang magulang. Di ba? So sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, napakahalaga. Ito po ang serious problem ng mga tao ngayon, lalong-lalo na po mga mayayaman, na wala silang tiwala sa kayamanan ng ating Panginoon. Ito po ang malaking problema, mga kapatid. Kaya po, kung atin lamang pong lawakan yung ating pag-iisip tungkol po sa mga biyaya po ng Diyos, tayo po mga kapatid, ay talagang steward, katiwala ng mga pagkapala ng ating Panginoon. Hindi lamang po steward, kundi tayo po ay magiging faithful steward, magiging tapat na katiwala po ng ating Panginoon. Bakit? Required po yan ni Lord. Required po ni Lord. Basahin po natin. First Corinthians chapter 4. Anong sabi po dito? 1 Corinthians chapter 4. Verse 1 up to verse 2. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required. Required pala tayo. Saan? In stewards that a man be found faithful. Required pala tayo na katiwala. Hindi lamang katiwala, basta-basta katiwala, kundi tinatawag po na tapat na katiwala ng Panginoon. Required po yan. Sapagkat ang steward po o ang kayamanan o ang biyaya ng Diyos ay malawak po yan, mga kapatid. Marami. Manifold. Binabanggit po dito, manifold.
basahin po natin. 1 Peter, chapter 4, verse 10. Anong sabi po dito, mga kapatid? 1 Peter, chapter 4, verse 10. Sabi po dito, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another, a good stewards of the manifold grace of God. Tingnan niyo po, malinaw, no? Nagsabi po, mga kapatid, bilang mga mabuting katiwala sa iba't ibang biyaya ng Diyos. Pagsabing manifold, malawak, iba-iba, maraming biyaya po ng ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid, paano pa ba ang buhay natin maging prosperity and success? Anong gagawin natin? Simple po, mga kapatid. Ito pong sabi ng ating Panginoon. Okay? Basahin po natin ang aklat po ng Joshua. Joshua chapter 1.